Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, may binulgar na plano ng China sa Pilipinas. Mga kapatid, binulgar. Binulgar po mga kababayan ko, no? May binulgar si Senator Amy Marcos. Ang matindi, mga kapatid, no? May binulgar. Ang nakakatakot dito, mga kababayan, ang nakakatakot dito, no? Ang nakakatakot po dito ganito. Bobombahin daw po ang Pilipinas. Hindi daw po kumbaga kung mangyari man daw po yung gera na gustong mangyari, no? Gustong mangyari ng China sa Pilipinas, matindi pong gera to. Opo mga kababayan ko, matindi pong gera to. Matindi pong gera to sapagkat mga kababayan ko, malupit yung kanilang gagawin. Nakakatakot. Mga kababayan. Malupit po. Kasi gagamit sila ng hindi pangkaraniwan na sandata upang lupigin ang Pilipinas. To, pakinggan natin yung hindi ko alam kung paniniwalaan nyo to, pero if this is a marites, nakakasira ng reputasyon. Panoorin natin to. Kung talaga ako habang umiinit. Bago nito, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na posibleng idaan ng China sa aerospace war. Narinig niyo yun? Sa isang pahayag ni Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, pwede daw pong idaan sa isang aerospace war. Ano yung aerospace war, mga kababayan ko? Yan yung bombahan. Kumbaga parang sinasabi ni Senator Amy dito, na from China, no? From China, mga kababayan ko, from China, pwede tayong bombahin from air o galing sa taas, mga kababayan ko. Pwede tayong bombahin bombahin itong China. Nakakatakot po 'yun. Pwede tayong bombahin ng China through aerospace, mga kababayan ko. Nakakatakot po 'yun. Alam niyo po ba yung hypersonic missile na sinasabi nila, yung mga bansa na mayroong ganun, na hindi mai-intercept ng kahit ng Iron Dome, mga kababayan ko. Panoorin natin. Ang pag-atake sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng hypersonic missile. Yan hypersonic missile. Narinig ko na to sa North Korea, narinig ko to sa Russia, even China, even America meron nito. Yung mga high-powered na bansa na NATO, meron itong mga to, mga kababayan ko. Siyempre, if mangyayari ito sa bansa natin, ang bobombahin ito, for sure, color coding kung tawagin, no? For example, EDCA sites lang. Hindi kasama Manila, mga kababayan ko. Pero tuloy natin. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi. Grabe naman si Senator Amy Marcos magkwento. Ito, kung mangyari man yan, talagang hindi naman alam sa panahon ngayon. Hindi na ang mga bansa na may mga high power na mga high power military, mga kababayan ko, yung mga powerful na bansa, hindi nagagamit ng manpower. Yan siguro secondary na lang kung gagamit sila ng manpower. Pero mostly nang gagamitin nila yung mga heavy artillery nila at yung mga high-tech na mga gamit nila. 'Di ba? Kagaya sa Russia versus Ukraine. Tingin niyo ba naglulusuban pa ba sila? Hindi sila naglulusuban ngayon. Mga kababayan ko, drone war ang meron doon sa Ukraine at Russia. Bibihira ka na lang makakita ng nagbabarilan. Pero mo kasi ang lalayo 'Di ba? Ang lalayo ng pagitan, bombahan na lang silang bombahan ng drone. Pero dito, mga kababayan ko, this is a modern. Kumbaga kung ikukumpara natin sa laban na drone war, mga kababayan ko, ito, aminado tayo na wala tayong panama dito. Kasi ang pupuntiryahin nito, mga kababayan ko, yung hypersonic missile ng mga high power na bansa kagaya ng China. Syempre mga kababayan ko, hindi na sila gagamit. Ang layo, tawid dagat. Magpapalipad na lang ako ng para bombahin to. Yun yung sinasabi ni Senator Amy dito. Kaya kung totoo to pero nagtataka rin ako saan nalaman ni Senator Amy to. Tuloy natin. Ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Teka lang.
nagtataka lang ako Saan nalalaman ni Senator Amy to, mga kababayan ko? Kasi if that is an intelligent bigyan natin to ng justice If that is an intelligent information tapos gagawin ng China yan, ba't malalaman ng taga-Pilipinas? Teka nga lang. Paano nalaman ni Senator Amy yun? Chinese senator ba to? Diba? Diba yan? Itanong lang Senator Amy, nananakot ka ba o taga-China ka talaga? Kasi nagtataka ako This is intelligent information Kung totoo to there is an 25 targets ng China na bombahin, sabi niya, ng hypersonic missile. Ang tanong ko dito, paano nalaman ni Senator Amy Marcos yun? Paano niya nalaman yung mga secret intelligence ni Xi Jinping at ng China na bobombahin yung 25 targets? Hindi makakapag-prepare na ngayon yung China? Makakapag-prepare na ngayon tong Amerika laban sa China? Hindi. Ito, sa totoo lang Sa totoo lang. Ano yan Secret information yan. Mga kababayan ko. That is a secret information. Hindi sinasabi yan. Hindi inilalabas sa social media, even sa news. Hindi sinasabi yan. Hindi binobroadcast yan. Yang mga intelligent na ganyan. 'Di ba? Kaya nagugulat ako mga kababayan ko If Senator Amy if that is true, kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Amy. Because I want to know. Because I am a Filipino and marami sa akin nakikinig na sambayan ng Pilipino and they are curious right now because this is a national threat. Na sinasabi ni Senator Amy Marcos na may 25 targets na ang China na bobombahin. Ang sabi niya pa dito, mga kababayan ko, nagulat ako kay Senator Amy. Liwanagin ko lang, hindi ko binabanata si Senator Amy na naka-ready na targetin na 25 sites dito sa Pilipinas. Nakakatakot po yan. That is a national threat. National security rin po yan, mga kababayan ko. Ang tanong ko dito, number 1, paano nalaman ni Senator Amy yung confidential information? Number 2, mga kababayan ko, why Senator Amy binobroadcast niyan into social media, mga kababayan ko? Is this a marites? O ito ay bluff lamang para matakot ang taong bayan? Mga kababayan ko. Pero don't worry guys, for me, meron akong assessment dito. No? Number 1, kung talagang bobombahin ng China yung 25 targets nila, there is a possibility na totoo yan. Kasi tandaan nyo mga kababayan ko, gigil na ang China sa mga EDCA sites sa tinatayo ng Amerika. Hindi sila makaporma, mga kababayan ko. Number 2, mga kababayan ko, it's either binabalaan tayo ni Senator Amy Marcos through social media na ito yung mangyayari sa atin. Number 3, mga kababayan ko, marites ito para takutin ang taong bayan. Tatlo lang yan, mga kababayan ko, na pwedeng mangyari. Mga kapatid, kung totoo ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan ko. No, mga kapatid, kung talagang totoo to, yun ang nakikita ko, mga kababayan ko. Sabi niya pa dito, Kabilang daw sa mga target ng China ay ang siyam na EDCA site sa Pilipinas, siyam na EDCA site sa Pilipinas. kung saan may access ang Amerika. Ang hypersonic missiles ay isa sa mga pinakabago at modernong military equipment ngayon sa mundo. Yo, di ba? Sabi sa inyo Kaya nitong lumipad ng 5 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kaya hindi raw magiging madali na ma-intercept o maharang ito ng karaniwang air defense systems. Correct. Kahit nga raw ang Amerika, hindi kayang salagin ang hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome. Hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Hindi sinabi ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakuha ang impormasyon. Dapat sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kasi binroadcast mo na through social media yung question, yung tanong na yan. Dapat
sinabi mo na. Kasi ang mangyayari niyan, matatakot na ang taong bayan eh. No, matatakot na ang taong bayan ngayon. At parang ang mangyayari to, Senator Amy, if that is true na nakuha mong information, that is legit information, ang mangyayari to, matatakot ang taong bayan eh. Binroadcast mo sa social media, binroadcast mo yan through sa maraming tao na makakarinig sa'yo. And second, senador ka. 'Di ba? Senador ka, nag-broadcast ka ng ganyan, dapat sabihin mo, makipagtulungan ka sa gobyerno natin if you are talagang you are super ate of President Bongbong Marcos. 'Di ba? Mga kababayan ko. Kasi national threat 'yan, sabi ko sa inyo mga kababayan ko. Pag ito narinig ng mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan ko, matatakot. No, matatakot. Mga kapatid. Matatakot po ito, mga kababayan ko. 'Di ba? Yan ang tanong ko eh. Kasi hindi po biro yung sinasabi niya. Tuloy. Ayon naman sa AFP, handa sila makipagtulungan sa senadora. Kaugnay ng ibinunyag nitong plano ng China. Aalamin daw ang 25 potential target areas ng hypersonic missiles. Ito, buti na lang sinabi yan na handang makipagtulungan ng AFP. Ayon naman kay Powell, hindi nakapagtataka ang ganitong plano ng China. Hypersonics is a technology that is in their arsenal, and I would expect them to, include all of the, sort of the potential sites that could be used by the U.S. and its allies in case, in the God forbid, some kind of a larger scale conflict. It is, certainly something that we should prepare for. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Grabe. Pero ito lang mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, makinig kayong mabuti. No? Makinig kayo. This is very important. No? Do you think magpapakawala ng hypersonic missile ang China? Mga kababayan ko. Ito assessment ko lang Para sa akin, yung ginagawa ni Senator Amy na pagbo-broadcast ng ganito, para sa akin, pananakot. Opo, pananakot. Pananakot sa mga Pilipino. Mga kababayan ko. Pananakot sa Pilipino, pananakot sa Pilipinas. Para sa akin para sa akin lang to Para sa akin, hindi ko kinukundina yung pananaw ninyo. Kasi, ini-imagine ko, if China bobombahin ang Pilipinas ng hypersonic missile nila, hindi ba maiisip ng China na bobombahin din sila ng Japan, Taiwan, Malaysia, France, Australia? Hindi ba natatakot ang China kahit sa karatig nilang India na pwede silang pasabugan din? Kasi pag kinanti nila ang Pilipinas, maraming bansa ang gaganti. Mga kababayan ko. Even Amerika na merong high power. Mga kapatid. No? Even Amerika na may high power, hindi ba sila gaganti? Gaganti yan mga kababayan ko, of course. Gagawa ng napakatinding pasabog niyan. Imposibleng hindi gaganti. Gaganti yan, mga kababayan. Yun ang nakikita ko. Kasi kung tayo pa lamang igigirahin ng China, yayariin tayo ng yayariin ng mga yan, malaking gulo po yan. Yun ang nakikita ko, mga kababayan ko. Malaking gulo yan. To be honest. Magkakagulo. So, totoo lang. Hindi ko lang, kung gawin ng China yan na yung start ng World War III. Sa Pilipinas pa mag-uumpisa. Mga kababayan ko. Di ba? Sir Edmar, ang tagal daw umatake ng China. Ako pinapanalangin ko na wag tayong atakihin ng China eh. Sa totoo lang eh. Kasi mas better pa rin sa akin yung mga kababayan natin. Wala akong ang gustong mangyari ng panbansa natin, tindigan yung ating karapatan. Pero hindi makipaggera, mga kababayan ko. Pero kung if mangyayari ito sa atin, President Bongbong Marcos ay merong ginawa sa bansa natin na hindi napapansin ng mga Pilipino. Kaya yung paglabas-labas ni President Bongbong Marcos, panghihikayat sa mga bansang suportahan tayo, yun mga kababayan ko. Yang mga pirma
na nilalagdaan ni President, mga kababayan ko, even Australia tutulong. Kung magkagipitan man mga kababayan ko at kailangan natin lisanin ng mga Pilipino tong Pilipinas at magwatak-watak tayo ng bansa, may mga bansa tayong pupuntahan. Pero, hindi natin pinananalangin na mangyari ito. That is a doomsday na mangyayari sa Pilipinas. Imagine ninyo, siguro mga 30 hypersonic missile ng China, kayang-kayang wasakin ng norte. Mga kababayan ko, kayang-kayang wasakin ng norte. Sa totoo lang. 'Di ba? Alam naman natin na ang China is a high power na bansa. Pwede naman sila umatake anytime eh. Pero hindi nila pwedeng gawin eh. 'Di ba? Hindi nila pwedeng gawin. Kasi natatakot din sila. Imagine ninyo kung gaganti ang iba't ibang bansa, even America, sa China. Wawasakin sila. Pupulbusin sila. Remember, sa lahat ng laban ng Amerika, pinagtagumpayan nila. Except sa Vietnam kasi wala pa naman sila equipment na maganda nun. Manpower, technology, lahat meron sila. Kaya rin nila sumabay sa bansa ng China. Kaya rin naman sumabay ng iba't ibang karatig bansa natin. Pero tayo yung pilay eh. Tayo yung pilay dito eh. Pero wag na kayong manalangin na sugurin tayo. Kasi pag sinugod tayo, walang pupuntahan to. Tandaan nyo to sinasabi ko. Pag tayo sinugod ng China at nangyari ito, walang pupuntahan to, kundi tayong mga Pilipino ang kawawa. At pagkatapos ng gera, kung buhay pa kayo, mga kababayan ko, mag-uumpisa tayong muling bumangon. Kagaya nung nangyaring pananakop ng mga Hapon sa bansa natin. Okay? Kaya kahit ako, hindi ko gusto na magkagera tayo. Mga kababayan ko. Even President Bongbong Marcos, ayaw niya ng gera. Kaya dinadaan natin sa pakikipag-negosasyon. Pero natatawa lang ako, mga kababayan, no? Natatawa lang ako. Yung mga nagpapakalat ng gera, napapansin ko nasa kampo ni Duterte. Totoo lang. 'Di ba? Bakit ganun? Bakit laging nasa kampo ni Duterte yung mga nagpapakalat ng gera? Eh sila tong mga nandoon sa China eh. Sila tong nakabakod sa China kaya hindi makapasok yung ating mga yung ating mga special envoy to China eh. Kasi nakabakod yung mga Duterte, ayaw nilang bitawan yung China, mga kababayan ko. I don't know what's the reason kung bakit, pero napapansin ko 'yon. 'Di ba? Ayaw nilang bitawan. Bakit kaya? Ayun nakakapagtaka, mga kababayan ko. Oh, 'di ba? Mga kapatid. Nakakapagtaka 'yun. Oh. Nakakapagtaka lang na sila yung nagpapakalat ng gera. Kasi kung totoo, si Senator Amy, sabihin natin, nasa kampo ng mga Duterte yan. Mga kababayan ko, nagsasabi siya na magpapalipad ang China ng hypersonic missile. Meron ng 25 target ang China sa Pilipinas. Buo na yung kanilang structure. Ang tanong dito, paano niya nalalaman? Saan ka makakita? Atakihin namin yung 25 targets sa Pilipinas. Ibo-broadcast mo sa ibo-broadcast mo sa taong bayan. Ano magiging likha nun? Takot sa mga Pilipino. Parang gusto nyong mangyari, takot sa mga Pilipino. 'Di ba? Mga kababayan ko. Tapos nagbabalita pa, kaalyado pa ng mga Duterte. Doon niya ako nagtataka. At ako'y napapaisip din, mga kababayan ko, bakit sinasabi ito ni Senator Amy, mga kababayan ko. Pero meron akong isang solution, mga kababayan ko, para matapos itong gusot sa China. No? Ito solution ko to. If former President Duterte watching right now, pakisabi to, bitawan nyo ang China. Number 1 solution. Huwag nyong sulsulan ng China. That's the number 1 solution. Bitawan nyo ang China, hayaan nyong makipag-negotiate ang bansa natin, resolbahin ito. Kasi kung talagang ayaw ni Duterte ng gera, mga kababayan ko, kung talagang ayaw ni Duterte ng gera, mga kababayan, tandaan nyo to kung ayaw talaga ni Duterte, siya na namagitan sa pagitan ng China at ng Pilipinas.
Yan ang lagi niyong tatandaan, mga kababayan ko. Because President Duterte is one of the close ni Xi Jinping. Talagang matalik na kaibigan. Kung talagang mahal ni dating Pangulong Duterte ang bansang Pilipinas, dapat siya ang namamagitan sa Pilipinas at sa China. Dahil siya ang merong special na koneksyon sa presidente ng China. Mga kababayan ko. Baka ang mangyari nito, kailangan lumuhod pa tayo kay Duterte, sambahin pa ulit natin siya para lang maipag-usap sa China. Kung talagang mahal ni Duterte ang bansa natin, hindi niya pa iiralin yung pride for the Filipino people. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung talagang mahal ni Duterte ang Pilipinas, mga kababayan ko, hindi niya hahayaan magkaroon ng gera eh. Pero hindi, mga kababayan ko eh. Nasa kampo niya ang promotor ng gera. Kasi nga naman, pag naggera, back to zero tayong lahat, may presidente ulit na pwede tumakbo. Ang galing, di ba, mga kababayan? Yan lang ang napapansin ko, mga kababayan ko. Pero, if China gusto talaga ng gera, mga kababayan ko, well, malalaman natin yan, mga kababayan ko. Kung China talaga ay gusto ng gera, matindi po yan, mga kababayan ko. Doon siya makikipag-usap, no? Kung talagang gusto ng China ng gera, well, I think hindi gugustuhin ng China magpalipad ng hypersonic missile. Sapagkat, mga kababayan ko, hindi isasakripisyo ng China para sa Pilipinas. Ito Kaya Senator Amy, ito sasabihin ko. Hindi isasakripisyo ng China ang kanilang natagal na itinayo para pabagsakin lang ang ekonomiya nila para sa Pilipinas. Yan na nga yung pinaka alam. Walang plano ang China makipaggera sa Pilipinas. Subalit, mga kababayan ko, handa rin sila sa pakikipaggera. At yung sinasabi ni Senator Amy, para po sa akin, pwedeng may katotohanan, pwedeng may kasinungalingan o pananakot lamang. Yan po ang aking assessment sa sinabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account. Minsan may pagkamarites din, di ba?